Kumusta mga mare? For today's video ay magaluto nga ako ng sweet and sour na lifty fish. Ay for the go! Maagang-maaga nga kaming nagising dahil Huwebes ngayon at may pagsamba kami. At pagkatapos nga ng pagsamba namin ay nauwi na agad kami sa aming bahay. At eto naman ang aking asawa ay nagpapakain sa aming mga aso. At ako naman din ay nagatimpla ng gatas para sa aking asawa para naman makainom-inom silang mainit-init. At dahil nga gusto ng aking asawa na medyo masustansya din ang aming iniinom kaya nga nagpalagay siya din ng gatas. At dahil nga galing kami sa pagsamba ay sobrang napakagaan ng aming pakiramdam. Dapat lang napasalamatan ng Ama dahil sa kanyang kabutihan at sa mga pagpapala araw-araw. Managa naman o maghikahos ay dapat pa ring pasalamatan ang Ama. Ilang minuto pa ang nakalipas at umalis na rin ang aking asawa kasi may pasok siya. At dahil nga day off ko ngayon kaya ako ang nautusan din sa paggawa at pag-intindi nitong pampakain ng baboy. Sige, pahirapan niyo ko! Ay si OA! At pagkatapos ko nga ho itong malubok itong saging ay pinakain ko na agad dito sa aming baboy. Ganito nga ho pala ako kapag ka-day-off. Ang dami-dami ko naman hong ginagawa sa buhay. Minsan nga niho ay napasanaulan lang ako din sa mga baboy. Gawa ng patulog-tulog at kain lang ang ginagawa. Minsan nga gusto ko na rin maging baboy. Huy! Hindi man yan pwede. Hindi ko ho talaga maiwan-iwan itong mga baboy pagkatapos lagyan ng pagkain. Ilamanggong iyabo. Uy! Alam niyo ba mga mare, palagi na lang akong nagtataka dini kahit saan ako mapunta, nandito palagi itong mga manok. Oh, tukso, layuan mo ako. Uy, bakit naman naging singer? At pagkatapos ko ngang pinakain itong aming baboy, umalis na ako kaagad gawa ng baka mangitim ang aking paningin sa mga manok na ito. Ilang minuto pa ang nakalipas bago ako magluto, ay hinanap ko muna kung meron na bang bunga itong aking mga kalabasa. At sobrang tuwang-tuwa ako na nakita ko na meron palang 3 bunga dini, ay masarap ito sa ginataan. Alam niyo ba mga mare na ito hindi ko itinanim at isinabog ko lang dini at ito'y tumubo? Mabuti na lang at meron pang mga ibang buto na hindi nakain ng manok at nakatago sa mga bato. Nagpaka-aesthetic lang muna ako dini sa video na ito gawa ng wala namang mag-video sa akin. After 10 days na paghihintay, huy, bakit naman ang tagal? Ay lutuin ko na itong sweet and sour fish na napakalaki-laking isda. Alam niyo ba mga mare na first time ko lang makaluto ng ganito kalaki? Mabuti na lang ho at mayroon pang nagpautang sa akin. Huy, bakit naman inamin? At pagkatapos ko nga hong makuha itong mga kaliskis at ang mga bituka, ay hinugasan ko na agad-agad. Nagmamadali na nga pala ako dini gawa ng sobrang gutom ko na at baka ako'y mabuang. Huy! After ilang minuto pa ay nautusan ko itong sarili na magdupong nitong afdo. Maya-maya ho ay abudburan ko lang dini ng asin itong malaking isda para manuot-nuot hanggang sa laman. At dahil mainit na itong kalaha ay lagyan ko na ito ng mantika. Mabuti na lang at nag-absent itong aking pamangkin at siya na raw ang mag-video sa akin. Ay salamat sa iyo! Maya-maya ho ay dumating na si Banjing dahil tapos na kanyang klase kaya nautusan ko siya na siya ang magluto din sa isda. Habang nagaprito din si Banjing sa isda, ako naman dito ay nag-intindi sa mga sahog-sahog. At pagkatapos noon ay ginayat-gayat ko lang itong bell pepper na red. Nagkahirap-hirap nga ako sa paggayat din sa mga sahog-sahog dahil wala namang kaming matinong lamisa. After ilang minuto pa ay sinunod ko namang gayatin itong green na bell pepper. Habang sobrang busy ko nga din sa paggayat nitong mga sahog, ay ito namang si Banjing ay sinungog-sungog si Kian. Ilang segundo pa ay sinunod ko namang gayatin itong carrots. Isinunod ko na rin itong sibuyas pati na rin itong bawang. At sa dami-dami naman ng mga sahog na ito, sobrang naguguluhan na talaga ako. At sa wakas ang huli ko nga ang gagayatin na ito namang luya dahil ito ay magpapaalis ng langsa. After ilang oras na paghihintay ay luto na itong piniritong isda. At pagkatapos noon ay gawin naman natin itong pinakang sauce niya. At dahil nga mainit naman itong mantika kaya sinimulan ko ng igisa itong bawang, sibuyas at ang luya. At pagkatapos ko nga itong halo-haloin na isinunod ko na itong green bell pepper at ang red bell pepper. At pagkatapos doon ay sinunod ko na rin itong carrots. At dahil nga kami lang naman dini ang kakain kaya okay lang na hindi maganda ang pagkakagayat nitong mga carrots. At pagkatapos noon ay hinahalo-halo ko lang itong mga sangkap. After
ilang minuto pa ay nilagyan ko na ito ng ketchup. Nagdagdag na rin ako ng pampalasang asukal para pampatamis dito sa ating niluto. Naglagay na rin ako diyan ng pampalasang asin, pati na rin itong kaunting bitsin. Naglagay na rin ako diyan ng pamintang durog, pamdagdag lasa. Alam niyo ba mga mare na habang nagaluto ako din ay sobra na talaga akong nakatakam dahil sobrang bango itong aking niluto. Nagdagdag na rin ako diyan ng kaunting tubig para naman medyo may sabaw. Naglagay na rin ako diyan ng kaunting toyo at suka para naman pambalansi ng lasa. At pagkatapos ko nga mailagay ang lahat ng sangkap ay tinakpan ko muna ito saglit. After ilang minuto nga ay naglagay ako diyan ng tinunaw na cornstarch para pampalapot. At pagkatapos noon ay hinalo-halo ko lang hanggang sa maluto itong ating sauce. Kinakabahan nga ako din baka naman hindi magustuhan ng aking pamilya dahil first time ko lang magluto na rin. At dahil nakasigurado akong medyo masarap ito dahil may kasamang pagmamahal. Huy! At kahit na nga siguro ako'y bulahin, ako'y masaya na rin eh. At pagkatapos ko nga mahalo-halo itong pinakang sauce niya ay sinunod ko naman itong piniritong isda. At dahil luto naman itong isda ay kaunti na lang ang pagpapakulo din. At eto na, luto na ang ating sweet and sour fish. Naglagay na rin ako diyan ng spring onion para talaga magmukha akong chef. Huy! Kain na po tayo mga mare. Kuha na rin kayo ng bahaw diyan at sabay-sabay tayong kumain. Hindi man madali ang pagluto na rin pero sobrang sarap naman ang resulta kaya kain na. Hanggang ngayon na hindi pa rin ako makapaniwala na nakapagluto na ako na rin. Ang kagandahan din sa aking naluto ay napakakaunti lang ang gasto. Kuha na rin kayo ng bahaw diyan at sabay-sabay tayong kakain. Hanggang dito na lang muna ang aking video at maraming salamat sa panunood. Paalam!